So, may nagtanong doon sa unang video ko, nag-comment, paano naman daw pag half-wave yung rectifier regulator? At paano daw pag half-wave din yung stator? Okay, explain ko yan mamaya. So, wala tayong ngayong motor dito na naka-half-wave. Ang gagawin ko, kasi may piyesa ako dito, ito na lang yung explain ko. Pares lang naman yun kasi ito may sakit lang to dun nakalagay. So, yung principle ng pag-troubleshoot, yung pinakamalagang kailangan malaman mo. Years later. Okay, so balik tayo sa topic natin, half-wave na rectifier regulator. Ito muna tayo, mamaya na itong iba. Kaka-video ko lang ulit kasi may mga nagpaayos ng motor. So more on mechanical yung inaayos ko ngayon, walang nagpa-wiring. Medyo maganda sana pag wiring kasi medyo mahal yung bigayan. Pero pwede na, kumita na. Sana wala mo nang magpaayos kasi mag-video muna ako. Alright. So, dito na tayo sa topic natin. Ito yung half-wave rectifier na regulator. Drawing lang ako dito para mas maintindihan nyo. Yan. Itong apat na pin ito. Ito yan. 1, 2, 3, 4. Puro ko sa inyo kung ano yung bawat pin yan. So, itong sa taas, AC. AC charging coil. Woo! Sulat ko guys Charging coil. Ito naman sa baba, AC light coil. Light coil. Okay? Ito naman DC or positive. Okay. Ito yung papunta ng battery. Battery at susian. Yan. Ignition switch ay is na lang. Papuntang battery at ignition switch. DC yan, positive. Ito namang nasa taas, negative. So, hindi ka nasusulat yung negative para hindi magtagal. Okay, so, itong nasa kanan, A few years later. kanan sa taas, AC, charging coil yan. Yung kulay niyan, white na wire. Ito naman, yung AC light coil, pa-cross siya, AC, ito, sa baba, itong sa baba, bandang kaliwa, light coil. Ito naman, yellow yung kulay nito. Ito namang isa, sa taas kaliwa, negative. Ito rin yun, sa taas kaliwa, negative. Tapos ito naman yung pa-cross niya, dito naman yung positive. Sana naintindihan nyo yun. Yung sinabi ko kanina guys, kasi maraming ang ganito na mga aftermarket. So iba-iba yung position niya. Hindi pare-parehas ganito yung position niya. Ngayon, pag may mabili ka, nandito yung positive. Itong charging coil niya nandito sa baba, yung AC charging coil. Kasi kung nasaan yung DC, yung tapat niya palaging AC charging coil. Pag ganito yung rectifier regulator mo. Paano ba i-test to? Ganito. Ito naman, para malaman mo kung may supply tong AC, yung iti-test mo, yung iti-test nyo, yung sakit nito na tinanggal mo. Kasi may sakit to Wala akong sakit. Ito na lang. Sample lang Sample lang, ito yung sakit niya, nakalagay dyan. So pag tinanggal mo yan, kung saan nakatapat tong dalawa na to, yung AC na to, yun yung iti-test mo dito. Okay, gets? Ngayon, assuming na lang na ito yung sakit. So nga pala, bakit yung sakit yung iti-test natin? Kasi yung sakit yung nakakonekta sa stator. Okay? Ngayon, para ma-test mo kung may binibigay na power yung stator mo gamit ang test light. Yung isang clip, yung isa ilalagay mo dito sa AC, ganyan. Tapos yung isa ilalagay mo dito. So ngayon, i-start mo yung motor
or kickstart mo, dapat pag sinipa mo, hindi siya ilaw. Pag sinipa mo yung motor mo, ay yung motor mo. Pag sinipa yung motor mo, pag sinipa mo yung kickstart mo, dapat hindi siya ilaw. Ngayon, pag umilaw to, yung test light mo, ibig sabihin, sunog yung stator mo. Ngayon, may isa pang pag-check dyan. For example lang, hindi umilaw. Ibig sabihin, goods yung motor mo. Pero may isa pa tayong i-check para ma-confirm natin na 100% goods yung ating stator. Ngayon, itong isa ilalagay muna natin sa AC, tapos itong isa ilalagay natin sa body ground or sa battery. So, itong negative nito sa socket, konektado to sa body ground at sa battery. So, assuming nito yung socket, ididikit mo to sa negative, tapos kickstart mo. Ngayon, pag dapat iilaw siya, iilaw tong ilaw mo ng test light mo. Yan. Yung test light na yan dapat iilaw. Ngayon, pag hindi siya umilaw, ibig sabihin, sira yung stator mo. Okay, hindi siya nagbibigay ng power. Sunog. Ngayon, umilaw siya, pero mahina. Ibig sabihin, may problema na din yung stator mo. Ngayon, itetest mo rin yung AC charging coil. So yung negative hindi mo alisin, ito lang yung ililipat mo sa AC charging coil naman. Ganun pa rin. Pag sinipa mo, pag nag-kickstart ka, dapat iilaw. Right, pag hindi umilaw, sira yung charging coil mo. Pag mahina yung ilaw, pasira na rin yun. Yun yung indikasyon na mahina na yung charging coil mo. Na hindi minsan nagcha-charge na yung battery mo kasi pasira na yung charging coil mo or malapit na masunog. May nagano sa akin dito sa shop ko mismo na nalilito daw siya dito. Kasi yung AC, yung light coil, pumapasok dito. Saan lumalabas? Sabi niya. Kasi yung negative lang yan. Yung positive, yan yung output ng charging coil na to. AC charging coil. Ito yung papasok sa diodes, rectifier diodes, tapos yung outlet ng DC na yan ng dito. Ibabato niya na yan sa battery. So itong lighting coil, ano yung trabaho nito? Okay, yan ang explain ko guys. Ngayon, itong dalawa galing to ng stator. Okay? Okay. Yung light coil, hindi every time pumapasok to sa rectifier regulator. Yung purpose lang nito guys, kaya nakatap siya dyan. Kasi yung stator natin, hindi minsan, pag umaandar yung motor, malakas yung voltahe. So yung i-allow lang ng ano natin, ng mga ilaw na voltage hanggang 15 volts lang, 12 to 15 volts. Pag sumobra na dun, sasabog na. So yun yung trabaho nitong light coil AC dito sa sa regulator. Kumbaga sa tubig, pressure relief valve. Pag yung tubig sobra na sa pressure, ang ginagawa ng pressure relief valve, tinatapon niya yung excess na pressure para hindi mag-overpressure yung output mo. Pag ma-detect niya na overvoltage na, itatapon ngayon nito, magbubukas to at itatapon niya yung overvoltage sa ground para yung supply nito sa mga ilaw natin is stable lang, 12 to 15 volts. Paiba-iba yan guys, kasi pag nag-high RPM tayo, tumataas din yung voltahe ng motor natin. So mabilis yung ikot ng flywheel natin. So nakakapag-create ng more voltage yung ating alternator. Kaya ngayon, pag nagpuputukan na yung mga ilaw mo, ibig sabihin hindi na nagtatrabaho to. Yung rectifier regulator mo, yung sinatawag na regulator, hindi na siya nagtatrabaho. Okay? Sana nag-gets nyo guys. Ang gulo ng drawing pero sana naintindihan nyo yung explanation ko. So, ito naman guys, pagpasok dito ng kuryente ng AC na galing ng stator, yan, stator. What? Pagpasok dito sa charging coil,
Meron dito yan sa loob tinatawag na rectifier diode. So papasok yan doon. Paglabas nun, DC na yun, direct current, papunta yan ng battery. So ngayon, paano ba ma-check kung goods pa yung charging coil mo? Kasi dapat yung diode dito, one-way flow lang siya. Ibig sabihin, galing dito sa AC, papunta dito, yun lang yung flow niya. Hindi pwede na bumalik yung DC papunta dun. Kasi yung diode guys, yung purpose ng diode para makapag-create siya ng one-way flow. So hindi babalik yung kuryente. So pag inilabas niya na yung kuryente dito, hindi na pwedeng bumalik yun. Kasi ibablock niya na yun. Kumbaga sa tubig, non-return valve. Okay? So sana nag-gets nyo yun. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano i-test to. Kung paano i-test yung rectifier diode mo kung hindi bumabalik yung kuryente. Nahirapan ako mag-explain. Right, so ganito guys Yung isang test clip, ito, yung clip, ilagay mo sa negative ng battery. Dapat may battery ka para matest mo. So guys, ito yung AC. So, ibig sabihin, galing to ng alternator. Ngayon, kasi wala tayong motor, susupplyan muna natin to ng power galing battery. Ito yung positive niya. Medyo malamig yung battery ko kasi nakalakal ko lang yan naayos ko pa. Okay. So, ngayon, ilalagay natin dito yung positive ng battery. Ayan. Dito. Paano ba to? Sumigasa lang ako. Ayan. So, dapat, yan. Kasi nag-tap tayo dito ng positive galing battery. Dito. Dapat tatawid siya dito. Okay? So, ngayon, i-test muna natin to kung may positive. So, ilalagay natin yung dulo sa taas kung saan may wire. Yan, umilaw. Saan ba? Hinihinig kamay ko Yan, umilaw. So, dapat, pag ilagay mo siya dito sa baba, iilaw din siya. Ngayon, pag hindi na umilaw, ibig sabihin, sira na to. Dapat iilaw siya kasi tatawid siya dyan. Yun, umilaw din. Ibig sabihin, goods yung diode dito nagfo-flow. Ngayon, babaligta rin natin. Ilalagay naman natin dito yung supply sa DC. Dapat, pag nilagay natin dito yung supply, at pag tinest natin dito, hindi tatawid yung kuryente niya. Ibig sabihin, gumagana pa yung diode mo. Binablock niya pa yung DC na hindi bumalik papunta rito. Kasi ilagay mo muna dito sa baba. Dito mo sa baba ilagay sa... Wait lang Sana nag-gets nyo. Haba ng video. Yan. Kapti-kapti sugat. Right. So ngayon, i-test muna natin tong baba. Kung nasupplyan na siya ng DC. Okay. Check natin. Yung pin mismo. Yan, umilaw. Ibig sabihin, meron na siyang DC. Ngayon, i-check natin to. Dapat hindi tumawid ito. Dahil nag-tap tayo dito, dapat hindi tatawid yung kuryente niya papunta dito. Kasi pag tumawid yung kuryente dito, ibig sabihin, hindi na gumagana yung rectifier diode or kung baga sa tubig, yung non-return valve. Check natin to yung sa ibabaw. Pansin nyo guys, nakadikit na. Labo. Yan, nakadikit na pero hindi umiilaw test light natin. Ibig sabihin, goods na goods pa yung rectifier regulator natin. Ganyan lang mag-check. Okay, tama na. So ngayon, bakit kailangan natin malaman ito guys? Hindi ko sana para i-share ko na lang. Pero ito, pinag-aralan ko talaga to. One-way flow to one-way flow. Yung daloy nito papunta lang dito. At hindi to pwedeng bumalik. Ngayon, bakit importante na malaman mo to? Yan, kasi magtataka ka guys. Bago yung battery mo or bagong charge yung battery mo, nagpa-charge ka kasi na lowbat. Tapos nagpark ka ng gabi at kinabukasan, hindi na naman gumagana yung motor mo kasi wala na namang battery. Hindi na naman gumagana yung push start mo. Ito yung reason yan guys. Kasi pag ito, hindi na gumagana yung non-return niya, yung valve, kumbaga bumabalik na yung DC paloob, sira na yung rectifier diode mo, ibig sabihin nun. Ngayon pag hindi mo alam yun or pag hindi mo na napaayos ng maayos sa mekaniko,
Ngayon, pag tumatawid na dito yung kuryente mo, babalik yan sa stator natin. Tapos yung stator natin, meron kasi itong tinatawag na resistance. So iinit to. Lahat ng supply ng battery mo kakainin nito at iinit tong stator na to. Kaya nadidrain yung battery mo kasi hindi na siya nabablock dito. Hindi na nabablock nitong rectifier diode mo. So kailangan i-check mo to lagi na pag nag-tap ka dito ng wire o sa battery, positive, dapat hindi tatawid dito. Pero pag nag-tap ka dito ng positive sa battery, dapat tatawid siya dito kasi yung flow niya papunta dito. O yung papunta dun, kes, dapat walang babalik sa kanya dito. Yun guys ha, sana nag-gets nyo yung punto ko. Grabe yung drawing ko. Matindi. Right guys, so sana nag-gets nyo yun, hanggang dito na lang. So sunod, i-explain ko naman yung CDI. I-explain ko naman yung AC CDI at DC CDI kasi marami ding nalilito dito guys sa AC at DC CDI. Okay, so yung iba kasi hindi nila alam na naka DC CDI sila. Ngayon, hindi umaandar yung motor nila kasi sira yung rectifier regulator mo. Kasi pag naka DC CDI ka, ibig sabihin, umaasa yung power mo o yung CDI mo sa rectifier regulator. Kasi dito siya kumukuha ng supply. Kasi sabi ko nga ito, papunta tong battery at papunta sa ignition switch. So doon nanggagaling yung supply nito. Ngayon, kung wala to, hindi magcha-charge yung battery mo. Pag nalobat yung battery mo at hindi na gumagana at hindi gumagana to, hindi andar yung motor mo kasi walang supply yung CDI mo. Ngayon, kabaligtaran naman to. So, sa susunod, mas i-explain ko yan ng maayos. Ito, kabaligtaran naman to kasi ito naka-AC drive. So, yung nagpapagana nito is yung stator din. Yung stator din. Stator ba yan? Maraming sulat yan. Stator din. So, ngayon, kahit sira yung rectifier regulator mo, kahit sira yan, kahit sira to, at kahit wala kang battery, gagana yung motor mo. Kasi yung nagpapaandar ng motor mo ay yung supply ng AC mo o ng CDI mo is stator AC. Okay? So sana nag-gets niyo yun guys ha. Na pag kahit sira yung rectifier regulator mo at sira yung battery mo, gagana pa rin yung motor mo. Basta't goods yung supply ng AC ng CDI mo na galing ng stator. Ngayon, yung DC CDI, gagana ba pag walang battery? Gagana, basta maayos yung rectifier regulator mo. Kasi kahit wala kang battery, goods pa rin yan kasi susuplayan niya yung ignition switch mo. Papasok dun sa CDI mo. Ayan. So, susunod explain ko. Medyo mahaba na kasi. So, hanggang dito na lang guys. Salamat. Sana nag-gets nyo na. Tingnan nyo yung drawing ko. Ang ganda oh.